pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Siyempre po, kasangga. Ibig sabihin, tayo po ang kasangga ng ating mga OFW. Okay, bago ang lahat, tayo po ay napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kahit po kayo walang internet, kami po ay inyong mapapakinggan. At syempre sa gusto na makita yung aming mga kagandahan at kagwapuhan, ay mag-click lang po kayo sa aming live streaming. Follow, like, and share DWWD AFP Radio. Yan po. Siyempre, sayaw-sayaw muna, galaw-galaw para hindi pumanaw. Lalong-lalo pong ating mga senior citizen. Ayan po, masasaya po sila kasi nakakuha na naman po sila ng kanilang payout. Ayan, swerte mo. Yung mga ibang senior umaangal po kasi bakit to ilang taon na sila, yung iba inabot na ng 80, wala pa pong natatanggap kahit isang pensyon. Ano po ba yan? Yung isa naman po, ilang interview na daw po siya, wala pa rin daw po siya sa list. Ano daw ba ito? Palakasan daw po ba? Parang tingin ko, hindi naman. Hindi natin masabi. Sabi nga, pag malapit ka sa kusina, ikaw yung unang-unang kakain. Anyway, batiin po natin ang ating mga bossing. Hello po sa ating masipag pong station manager, Ma'am Francel, si Kernel. Yan, hello po. Padilla. And of course, sa ating pong commander, Sir Makiling, hello po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga kasamang broadcaster, hello po. Likes and follow and share mula po umaga hanggang gabi ay subaybayan niyo po ang mga programa dito sa DWWD. Ito lang po ang boses ng Kawal Pilipino. Dito po mapapakinggan at mapapanood nyo ang ating peace and order situation, mga nagaganap sa ating paligid. Lalo-lalo na po pag 6 AM, andyan na po yung masipag po natin. Siyempre po si Sel Echeverria. Ayan. Okay, lahat po ng mga nai-interview niyan kung saan-saan pong palig ng Pilipinas, yung ating po mga sundalo. Andyan po yung mga balita sa kanya po nyo po maririnig. Ayan. Okay, at siyempre po, ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Siyempre po, yan po yung bantay at kasangga ng OFW. Wala po ang ating partner. Si Founder Albert Wanson ay very busy po sa kanyang mga inaasikasong problema po ng mga OFW. Yan po ay talagang nagbibigay ng serbisyo na walang hinihintay po na kapalit. Yan po si Founder Albert. Napakabait po. Pag nilapitan niyo po yan talagang pang tutulong po yan kahit siya po ay walang panggastos. Wala pa. Pero may ina-expect po yan. Ayan, good luck po. Okay. Pag-usapan po natin yung ating mga successful o tagumpay ng mga OFW. Ayan, syempre napakarami niyan, ano. Marami rin ang natulungan na po ang DOST sa pamamagitan po ng iForward. Ayan, tiyaga lang po kayo na mag-submit po ng requirements sa DOST para po mapasama kayo sa programang iForward kung saan po ay bibigyan po kayo ng financial, papahiramin po kayo, pero yan po ay uhulugan nyo at ibabalik din syempre para naman yung ibang mga OFW na gusto rin magnegosyo, sila naman wag lang di po kayo magbayad kasi wala naman pong interest yan. Pero marami na po talagang tagumpay yan. Congratulations, palakpakan po natin sila. Yan, okay. Speaking of successful OFW,
alam niyo po, ang lahi po namin ay talagang panay OFW. Magmula sa akin, ako po ay nagtrabaho, nagkapamilya sa bansang Dubai. Yan. Diyan ko po pinanganak yung aking mga anak. At hanggang ngayon po, nandyan sila sa Dubai. Meron na po akong 3 apo na lalaki na nandun. Medyo nga yung daughter ko ay umaangal. Kasi biro mo, 3 yung papag-aralin niya. Pinapag-aral niya ngayon doon. Sobrang mahal doon. Tapos, kung big family sila, hindi sila pwede makipag-share ng condo. Kaya yung condo po, solo nila. Imagine magkano po ang halaga ng isang anang rentahan doon. Diyos ko po, pagka nagbabayaran, naiiyak na lang siya. Speaking of, kasi yun naman pong condo nila, maganda naman po yung amenities. Meron naman pong swimming pool, accessible po sa school ng mga bata. Nag-aaral po yung mga bata sa Filipino school. Ang mahal-mahal po ng tuition. 3 na po yun ngayon. Ayan. Kaya tayo po ay pinapadalaw kasi para maalalayan naman natin siya. Dahil yung kanyang yaya ay umabol sa huling biyahe. Nakapag-asawa pa. Kasi po yung yaya niya na yun, hello, Juncel, from Aklan. Ayan. Andun siya. Nag-asawa po siya. Naiwan na po niya yung kanyang mga alaga. Alam niyo po, yung yaya na yan namin, si Juncel, ay maliliit pa lang po yung mga anak ko, siya na rin po yung nag-aalaga. Hanggang sa akala nga namin, hindi na siya mag-aasawa. Yung pala, nakahabol pa kasi ang tagal niyang nasa Dubai, siya yung nag-alaga ng mga apo ko. Ayan. Pasensya na po yung boses ko kasi ibang klase po yung panahon natin. Uulan, aaraw. Ayan po ang resulta. Kundi ubo, sipon, malat. Ayan. Talagang boses na ako. Bonnie Tyler. Okay, kaya ko tinatalakay ang buhay ng mga OFW. Kasi po, marami po tayong makamag-anak ng mga OFW din. Mamaya po papapanood ko sa inyo kung paano magsaya at magsalo-salo ang pamilya ng mga OFW pag nagkasama-sama. Talagang super gulo po at saya. Kwentuhan po ng mga successful business nila, no? Papanoorin ko sa inyo mamaya po yung isang seaman na ngayon po ay owner na po ng Kowa Coffee na matatagpuan po sa Cubao. Sila pong mag-ama ang nag-manage at yung mami tumutulong din. So ito ay family business. Yan po. At syempre po, speaking of boy OFW, bigyan ko lang po kayo ng tips kasi kaya nagiging successful po ang ating mga kababayang OFW dahil hindi po sila gastador, spend wisely po. Ganyan po nung time nang ako po ay nasa Dubai. Super, yung 16 po kaming babae, super bonggang magsipag shopping ang aking mga kasama. Ako lang po naiiwan. Sabi nila, hindi ka ba magsa-shopping? Pupunta kami sa Souk Market, bili kami ng gold, mga ganyan. Hala, basta ako nilagay ko doon sa board. Ang dream ko ay magkaroon ako ng sariling bahay at sasakyan. At yan ay makakamit ko. Kaya lang sinasabi ko sa kanila, kahit tawagin na nila akong kuripot o nagtitipid dahil meron akong aim. Meron akong dream. Dahil po kami noon sa Barangay Masambong ay nakikitira lang po dun sa kaibigan po ng mother ko na attorney. So every time po yung attorney na yun dadalaw po, kinakabahan na po kami. Kasi baka pag yung dalaw nyo, yung sasabihin na niya na magbalot-balot na kayo. O diba? Saan kami pupunta? Kundi kung saan-saan, kung papaalisin ka. Kaya yun ang number 1 kong pinag-iipunan. Kaya bukod sa ganun nga, sweldo ko talagang nakatabihan, iba pa yung padala sa parents, nakaseparate yan. Para sarili ko, halos wala na akong binibili. Pero sa gold, kasi mahilig ako sa gold bumibili din ako. Pero yung hindi mahal, yung mga simple lang.
Pero nakaipon din po ako ng mga 22K, 24K na mga gold. Alam niyo na, pag gold ng Middle East, iba yan. Iba ang ano yan, ang carats yan. Yan po, nakapag-invest din po ako nun. So, ganyan lang po. Huwag ko yung masyadong maluho. Alam ko yung mga mahal nyo sa buhay, pabili cellphone, pabili ng laruan, kung ano-ano, hindi natin po matanggihan kasi gusto natin sumaya sila, pero okay din. Kasi mabibigay mo naman yun na hindi mo kailangan gumastos ng napakalaki. So, yan ang number 1 ko, mag-ipon po kayo for the future. Dahil minsan, dumarating ang panahon, magkakaroon ng gulo, geraw, ano pa man, iba na yung handa po kayo, meron kayong naipon, at ano man ang mangyari, pwede kayong makapagnegosyo sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, pagkain lang yan, negosyo, bili-bili na, no? Sa lamesa lang na ilalatag mo, grabe talaga, buhay ka na yan. Okay, so ngayon po, ay panuorin natin itong nagmana sa akin na matsatsaga, na mag-ipon, kaya po may mga sarili na po silang mga pag-business, may mga pinaghirapan nila naman, makikita mo na siya. Okay, ito pong sasabi ko sa inyo ay sarili ko pong pamilya, mga pinsan ko po sila, na talagang mga OFW at mga kuya ko rin po, na nanggaling sa Japan, sa Riyadh, Saudi Arabia, sa Jeddah, yan, at Seaman, yan po sila. So, ang saya po, panuorin niyo po ito, wag po kayong bibitiw. Okay, go ahead. Welcome to our program Buhay OFW ngayon. Ito po si Terry Alpha para sa programang mapapakinggan sa DAFE Radio. Yes, ito tayo and from the guy. Kowa Coffee Shop. Pag-aari po ng mag-amang seaman. Ang seaman po yung tatay, yung ama po. Siya po yung start ng negosyo. Alamin din po natin yung buhay mo bilang isang marino. Okay. Siya. Okay, pasok tayo. Mukhang maraming tao Ayan! Ako, eto na po. Pasok tayo sa Kowa. Kowa. Ano bang Kowa? Kowa. Anong meaning ng Kowa? Bakit yun na napili nyo? Japanese word yan eh. Okay. Pakilala ka muna. By the way, nga pala si Audi Padilla. Dati kang? Dating seaman. Ayan. Bakit ngayon hindi ka na sasakay ng barko? Ito, tinutulungan ko yung anak ko. Aba, nakabakasyon. Entrepreneur. Malabasyan kung bakit namin. Yes, alamin natin ang sikreto na ito Balita ko, ito'y dinadayo. Okay. So, pero may plano ka pa rin bumalik ulit. Anytime naman ako. Ayun, so bali nandito siya ngayon para alalayan yung kanyang anak na pogi. Tatay kong bartender kung business na to sa akin. Okay. Sige, ayan nakikita nyo. Ayan po, baka kamag-anak pa lang yan. Ayan nagsasaya sila. Yan, okay. Babalikan ko kung anong buhay mo bilang marino. Joy lang. Okay, kawait muna. Tayo po ay naka-live. Ito po ang successful na anak ko ng isang marino. Subscribe and like the channel. Ano pangalan mo? Tagalog tayo kasi ang program ko, Buhay OFW ngayon. Ano ba Tagalog ng subscribe? Ano ba Tagalog? Okay, pangalan mo? mga ka-OFW. Yan. Okay, ayan balita ako malakas daw ang itong Kowa ba? Kowa Coffee Shop. Yes, at bago pa lang ito, gano'ng katagal pa lang? Opo, bago pa lang po. Kapag nagawi po kayo sa Cubao, hanapin nyo lang po yung Kowa Coffee Shop. Ikaw, ngayon sila, Kasi na-excite lang po sila, kaya maingay, Kasi nagkita-kita po yung mga magkakamag-anak. Mamaya po may darating pa tayo isang OFW. Pwede bang makita yung mga products mo? Yan.
products po namin. Okay. Ito po yung pinaka-best sellers po namin. Okay. Ano ba yung picture? Meron ka bang mga excellent praise product? Opo, ito po yung mga pagkain po na sinaserve po namin. Ito po. Okay. Ano pa yung mga nandito? Cookies po. Yung iba po kasi nabili na po. Kaya wala na. Pero stock pa lang po. Bilis ano? Aga pa? Okay. So, sino yung bar, yung gumagawa ng coffee? Ikaw ba mismo? Wow! Siya na yung may-ari. Siya pa yung gumagawa ng the best coffee. Coffee lang ba yung sinaserve niya? May mga non-coffee rin po. May mga fruit juice, ganyan. Mga para sa mga taong hindi mahilig magkape. Meron din po kaming option para sa kanila. Okay. Matanong lang kita, ikaw ano ba yung natapos mong course? Ang natapos ko po course ay malayo po sa ginagawa ko po ngayon, which is tourism. Pero dito po ako dinala. Ito rin po yung mga natutunan ko po sa mga naging experience ko po. Yung magne-negosyo po talaga. Ayun, so tingnan nyo sabi niya nga malayo pero parang dito siya magiging successful kasi may suporta siya sa kanyang tatay na isang bartender sa barko. So, bali sa Marina, no? OFW po yun. Kaya ngayon nandito yung airpass niya para suportahan. Okay, imbitahan mo yung ating mga followers and viewers. Iniimbita ko po kayo dito sa Coca Coffee Shop. Ito po yung produkto ng mga napundar ng isang OFW. Kapag yung mga skills po ng mga anak nyo, pwede rin po gawing negosyo. Pag nakauwi po kayo, may mga naipon po kayo, hindi po imposible na magkaroon po kayo ng sarili niya pong negosyo. At makapag-retire po sa mga yung ideal po na edad, kung kailan niyo po gusto mag-retire, at least makapag-retire po kayo ng meron na po kayo na nakagabay na po agad na panggastos, ganyan, source of income. Yun po yung kagandahan din po ng isang OFW. Marami pong pwedeng magawa mga pag-uwi nila. Yes. So, sa mga gustong pumunta rito at matikman ang iyong masasarap na kape, saan po? Saan ang location? Located po kami sa 50 Liberty Avenue, corner 12 Ave. Dito lang po sa May Cubao, sa Big Barangay Socorro. Ayun. Okay, kaya may picture tayo. Okay, kasama natin yung mga utol natin, ng mga OFW. Yung isa po, ayan, galing po ng Japan yan. Siya yung isang Japayuko. Hindi po, joke lang po. Ito naman ang kuya ko from Saudi Arabia, sa Jeddah. Sa hotel po siya nag-work. Mga retired na po itong mga ito. Ngayon, ayan, meron po tayong papakitang coffee, oh. Wow. Invite ko kayo Ayan, para mag-coffee dito sa Poa. Oh, ayan, sige, ayan, tinitikman nila. Napakasarap ng kape nila. Okay, tikman mo nga kung ito yung sasabi mo. Ayan. Nakakalimutan mo Ito. pangalan mo. Hindi pa niya naiinom. Sige. Ayokong galawin kasi sira yun. Ang ganda ng promo ko. Oh, ngayon gagalawin mo na pero pipicturean mo na kita. Oh, yan, tama. Ayan, okay. Tamo, o sige, go. Ayan, tingnan mo, kitang-kita, oh, sarap. Saan ba itong COA? Saan ang location nito? Alam mo ba, yung address nila? Matatagpuan nito dito sa Cubao, no? Magpunta lang po kayo sa page, bibigay ko po sa inyo. Ayan. Okay, hindi lang po itong mga kuya kong OFW nandito. Lahat po ng kamag-anak natin, mga pinsan. Oy, kaway kayo dyan. Ang sarap ng kain nyo, Pino. Kaway. Ayan, dami, no? Enjoy lang po kami dito. Okay. Tong pakitong-kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, kay hirap. Okay, welcome to Kuha here. Ito lang bestseller dito eh. Ano yung pangalan nito? So, meron po kami ngayong family reunion sa kasamang ating family from mga cousin, mga brother, ayan po sila. Ayan po, nag-enjoy na lahat. Ayan. Ito
po yung aming reunion na magpipinsan. Galing po ng Saudi Arabia at meron naman to kay Marie sa Marie. Yan, ito tayo pa kayo. So, ano in-order mo? Ito. Yan, kuya ko. Hello? Anong mas masasabi mo dito sa COA? Very good. Maganda. Ang order ka na ba? Oo. Okay. Cappuccino. Kaya, cappuccino ang order. Ito yung pangalawa ko na kuya. Yan, Kuya Rolly. Hello. Hi. Anong masabi mo dito sa ating lugar ngayon? COA? Maliit lang siya pero cute. Affordable tsaka maganda na din. At saka masarap ang kape. Masarap ang kape. Kaya lang wala pa yung cappuccino ko eh. Ay, wala pa. Di pa nila masabi. Ay, ito naman. Jolet. Kapatid ko nila yan. O, yan. Yan. Etong kuya ko galing ng Japan. OFW yan. Hello. Yan. Mga OFW yan dito. Eto rin. OFW na ba? Saudi? Saudi. Jeddah. Ayan, ayan mga kapatid ko yan. Kaya lahil kami ng mga OFW. Eto, ang bunso namin, si Gemma, hindi ka OFW. Ay, dati. Ay, oo nga pala. 90. Yeah, 86. Etong sister ko na to ay naging Miss Dubai. 19 ano? 19. Kasi kung ano tayo. Hindi ba ganun kaganda yung Dubai? Oo, tamo ha. Dahil ng OFW ang family natin. Except yung brother, hindi nag-upload. OFW rin yan. Ito lang ang hindi nag-upload. Ewan ko dito. Ito magandang princess. Hello. Anong say mo dito sa COA? Anong say mo dito sa lugar natin? Okay ba? Asan na ba meron ka na bang ano? Green? Wala pa. Wala pa. Mamaya darating. Mamaya. Kaya nakita niyo si Paki, no? Saudi, so, ito ba rin? Siya, husband ng pinsan. Sa Perth provincia. Ay, tingnan mo, di ba siya rin? O, husband siya ng pinsan ko sa Rowena. Saan ka galing? Sa Perth, Ay, Australia. gano'n. Wala, nagtrabaho lang. Di ba? Reunion na magkakasi ng mga OFW. Ito yung aking pamangkin. Yan. Star yan. Ganda, di ba? O, picture. Yep. Yan. Ayan. Ay, ito pa. Ito pa. Maganda. Ito, congratulations. Ano ba yung, ano mo ngayon? Sumagot ka, mag-cum laude ba? Sumakot. Ano ba? Nahiya siya ako kasi meron siyang ano eh. Yan, si Krista. Ganda, di ba? Walang pangit sa amin eh. Ano ba yung ano? Mag-cum laude? Yeah, UST. Ay, ano bang ano? UE lang. Ay, mula lang na UE. Hindi ko lang. Ayan po. UE. Oh, di ba brain and body? Kaya namin ano. Okay. Yan, anak ng San Marino. Si Dave. Atong mother niya. Yan, everybody is happy. Ayan, oh. Itong sardine. Yan. Eto si Wena. Ano nila ko Wena? Tinumuutin. Yan, pinsan ko din yan si Roel. Isa rin vlogger. Ano ba yung promote mo yung vlog doon? Di ba yun? Ano pangalan siya? Ano yung vlog natin? Ay, ayun. Kasabay ba yan? Ayun. Ano na po? Ano? Sige, promote mo. Lalo. Ayan, enjoy lang ang lahat ngayon. Makain. Diba ang saya? Nagsama-sama ang magpinsan, mga overseas Philippine orchestra. Okay. Picture, tingin dito.
Gan. Kasama lalaki. O, dali. Isa pa. Waki. Ito yung ating cousin from Saudi. Hello, buddy. Welcome to Philippines. Andito. Bakasyon po siya dito ngayon kasi yung anak niya po ay mag-aaral ng college sa UST. Very successful itong pinsan ko sa Saudi. Anong work mo doon? Senior hospital assistant. Ayun. Ilang taon ka na doon? Faisal Hospital. Ilang taon ka na nasa Saudi? Alam ko may sideline ka, yung masarap na. Ay, naku, ubos na. Yan ang special. Kanina, punong-puno ito. O, ibig sabihin masarap. Pinaggigilan. Kasama na rin dito siya. Ayan. Pinaggigilan po yan. Ayan! Ang daya, no? Ay, anong say mo? Anong flavor yan? Anong flavor? Salt. Sarap. Ayan ang mga model. Oh, ayan pa isa, oh. Naka-emote na nga. Nag-video sila. Yes, ayan, welcome. Patis. Ayan, yan ang aming pinsan. Cousin. From... Si Princess. Si Princess, pamangkin namin ang ganda. Dahil picture tayo. Yan. Okay, yan, welcome. Ano? Ito yung ating cousin from Saudi. Hello, buddy. Welcome to Philippines. Andito. Bakasyon po siya dito ngayon kasi yung anak niya po ay mag-aaral ng college sa UST. Very successful itong pinsan ko sa Saudi. Anong work mo doon? Senior hospital assistant. Ayun. Ilang taon ka na doon? Faisal Hospital. Ilang taon ka na nasa Saudi? Alam ko may sideline ka, yung masarap na. Ay, naku, ubos na. Yan ang special. Kanina, punong-puno ito. O, ibig sabihin masarap. Pinaggigilan. Kasama na rin dito siya. Ayan. Pinaggigilan po yan.
buhay ng mga OFW. Ang sarap tingnan, di ba? Kasi masasaya sila kasi may mga negosyo na sila. Okay, napanood niyo po ang kanila pong business. Isa pong seaman, si Kuya Rodolfo Padilla, seaman po yan. At ang kanyang anak na si David Padilla, mag-ama. Yan po, hindi na muna po bumalik yung tatay. Hindi muna po sumakay ng barko kasi yung anak niya na si David ay nagplanong magbukas ng isang coffee shop na ang pangalan niya po ay Kowa. Yan po sa may Cubao po yan. Aba, kasi nag-start yata sila sa halagang 300, 400 something. Pero ngayon po napansin nila ba, ang daming mga customer, dinadayo po sila. Yan po yung pawis ng mag-ama, no? Isang marino na nagtsatsaga sa dagat, sa lungkot ng karagatan. At kahit paano po, ayun, nakapag-ipon, nag-stay po muna para po masubaybayan niya yung kanyang anak, ang kanyang anak na panganay. Yun, nakita nyo nga po, di ba magkamuka? Yung tatay lang medyo nagkaroon ng airport. Sorry, peace tayo. Okay, yun po yung mag-amang Rodolfo, si Ogie, at ang kanyang anak na si David. Si Dave. Yan po. Ang kanila pong ilaw ng tahanan ay pinsan ko rin na si Bennett. Nakita nyo naman sila na family sila. So, bukod dyan, hindi lang po siyang OFW dyan. Dahil po dumating at nagbalikbayan po yung aking pinsan, si Patty naman. Mga pinsang buo po ito. Si Patty po ay ang tagal-tagal na po sa Riyadh. Doon na rin po siya nagkaanak. Yung anak po niya, inuwi niya muna para makapag-aral sa UST. Kasi po ang mahal po talaga sa abroad. Kaya nga po tong anak ko, na 3 ang anak na nag-aaral. Ewan ko kung anong plano ito sa buhay. Siguro pagdating din ng college, baka pauwiin na rin niya. Anyway, si Patty naman po ay, sa hospital siya nagtatrabaho. Siya daw po ay assistant ng hospital assistant po. Maganda yung business niya, pero hindi pa rin siya nakontento kasi ang ginawa niya ay nagtayo siya, hindi po pwede magtatayo, magastos yun. So sa Saudi, sa Riyadh, nag-sideline po siya sa bahay. Nagbe-bake po siya ng cake, yung nakita niyo sa picture, at saka yung mga iba-ibang mga pastries, mga ibang bread. Ang sarap, ang kanyang puto, napakasarap din. Ayan, so ang sarap po ng aming pinagsaluhan doon kasi makatas po ng OFW dahil yung ininom pong coffee namin doon, yung Kowa Coffee, yan po ay gawa ni Dave, sarili po niyang ingredient as barista, yun ang tawag sa kanila kasi bartender ang tatay niya sa barko, siya naman ay barista. Yan ang kanya lang ayun, ngayon po, mga customer po nila noon, mga company sa kanilang tabi, dinadayo po sila nung mga ibang mga rich, no? Na pag natikman yung kape, go. Aside from pleasing personality po ni David, yan po, lakas di maka-attract. Di ba nakita nyo naman po, Siyempre iba rin yung merong kang attraction, yung iyong appeal. Hindi ko naman po sinasabi na kung pangit ka hindi ka na magkiklik. Siyempre na sa PR pa rin po yan. Okay. At napanood nyo rin po ang aking mga kuya. Ang kuya ko po galing naman po sa bansang Japan, Kuya Johnny. Pag inom niya ng kape, ayaw na halos inumin kasi ayaw niyang magulo yung sulat, yung may naka-letter doon sa coffee, diba? Parang puso. Kaya nakakatuwa kasi yung kuya kong isa naman ay galing naman po sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa hotel po siya, Hotel Meridian. Yan po ang pamilyang OFW na nagkasama-sama. Kaya yung si Gemma, yung sister ko, yung nagtuturo sa amin sa TikTok, galing po yan sa Dubai. Ayan. Isa po yan sa single pa lang nasa Dubai na po siya. At doon naman po ay
Siya po ay nag-join sa Miss Dubai. Aba, pinalad, naka-third place. Wala pa ako nung time na yun, nagbakasyon ako. Aba, lakas ng loob, nagsasasali. Siya lang yung nandun. Yan po, yung sister ko na si Gemma. Ang lakas po ng sideline niya nung nandun siya sa Dubai. Mas malaki pa po ang kita niya sa aming mga nagtatrabaho. Siya po ay nag-haircut. Mga Pilipino na nasa Dubai Airport, yan po mga customer niya. Tsaka home service po niya yung mga iba. Grabe, ang galing kumita. Alam niyo po, sa mga ibang bansa, yan po mga ganyan ang mas malakas kumita. Yung mga nagmamasage, yung mga magugupit ng buhok, yun po ang mas matindi ang kita. Tsaka yung ating mga plumber, carpenter, electrician, yan po sila. So, ayan po, ang pamilyang OFW, ang aking pamilya ay nagkaroon po nga na reunion that time. So, nagkaroon din po siyempre masaya. Yung aking sister na si Gemma ay TikTokers at saka Zumba. Siya po organizer ng Zumba sa Barangay Masambok. Kaya napapanood niyo po ron, nagsayaw ang magpipinsa. Yung iba po ron hindi naman TikTokers, pero dahil magaling nagtuturo sa amin, nakasabay naman lahat. Ayan. Okay. Sa mga interesado po na matikman ang kape ng Kowa Coffee Shop ng mag-amang Ogie, isang Marino, at ang kanyang anak na si David. At nandun din po yung lahat ng pamilya namin, panay OFW, sama-sama, magkakasundo, di ba ang gandang tingnan. Kaya sana po, yan po ang aming advice sa inyo, mag-ipon po kayo, kahit maliit na negosyo, pag sinimulan nyo sa Pilipinas, at least stable na kayo. Anytime naman kayo umuwi ng ating bansa, hindi na po kayo matatakot o magugutom. Lalo ngayon, naku po, ang daming gera sa ating paligid. Hindi mo alam kung kailan, yan pong China, panayang ikot, nagpapaputok pa sa taas. Hindi mo alam kung saan babagsak. Kaya yan po, kailangan po always ready po tayo. Yan, okay? At huwag kalimutan magsayaw, mag-tiktok, galaw-galaw, para po hindi pumanaw. Yan po. Okay, at syempre po, yan, ang ating alam TikTok, Zumba lang po tayo para tuloy-tuloy po ang ating buhay. Maraming salamat po sa mga followers and viewers. At siyempre po sana po ay marami kayong natutunan sa aking pong video na pinakita. Yun po yung mga masisipag kong kamag-anak na panay OFW. Ayan, at siyempre yung anak ko sa Dubai, kong pamilya, nandiyan pa rin sila. At yung anak kong bunso nasa New Zealand sa pong NARS. Kaya po mga OFW po talaga tayo. At siyempre, tayo naman po yung dadalaw sa kanila. Baka sa Pasko. Okay. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam. Maraming salamat po. Ito po si Terry Alba para sa programa Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Maraming salamat po. Thank you.